Habang sa Abu Dhabi ay nagsasagawa ng unang round ng negosasyon ang delegasyon ng Ukraine at Russia tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine, may mas mahalagang mga negosasyon na naganap ng hindi gaanong pampubliko at tahimik. Nagsagawa ng sabayang negosasyon sina Donald Trump, Xi Jinping at Vladimir Putin hinggil sa digmaan ng Russia sa Ukraine, konseho ng kapayapaan ni Trump, sitwasyon sa Iran at mga isyu sa kalakalan at parusa. Kagiliw-giliw dahil inaalok na ni Donald Trump sa China ang langis ng Amerika at Venezuela kapalit ng langis ng Russia. Ipinapahiwatig niyang panahon ng talikuran ang matandang kabayong Russia at magpasya ng sariling kapalaran. Pero si Xi Jinping ay nagmumungkahi pa rin kay Vladimir Putin na palakasin ang kanilang ugnayang militar. Mahalaga para sa atin na sa gitna ng usapan ng tatlong lider, lumitaw ang pahayag na posibleng magdala ng hindi inaasahang tagumpay ang negosasyon sa Abu Dhabi. Ano ang napag-usapan ni Trump, Putin at Xi Jinping at ano ang di ipinakita? Talakayin natin ito sa episode na ito at magbibigay ako ng spoiler. Ayon sa Amerika, nagkaroon ng matinding paranoia si Xi Jinping. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Makikita rin ang mga link sa ibang platform at detalye kung paano suportahan ang YouTube channel sa donasyon o paid subscription. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Ngayong ika-4 ng Pebrero, nagkaroon ng dalawang mahalagang tawag. Kinausap ni Xi Jinping sina Vladimir Putin at Donald Trump sa telepono. Naganap ang mga tawag habang may 2 araw na negosasyon sa Abu Dhabi ang mga delegasyon mula Ukraine, Amerika at Russia tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ngayon ang unang araw, bukas ang ikalawa. Lumabas ang balita na nag-video call si leader ng China Xi Jinping kay diktador ng Russia Vladimir Putin noong Pebrero 4. Naganap ang pag-uusap kaugnay ng negosasyon ng Ukraine at Russia sa Abu Dhabi, ayon sa South China Morning Post. Ito ang unang pag-uusap ni Putin at Xi Jinping ngayong taon habang pinapalakas ng dalawang panig ang estratehikong kooperasyon sa gitna ng lumalalang tensyon sa geopolitika. Ayon sa pahayagan, sinabi ni Xi Jinping na tama ang direksyon ng relasyon ng China at Russia at kailangan nila ng malaking plano para sa pagpapaunlad ng ugnayan. Ayon kay Putin, ang relasyon ng China at Russia ay nagsisilbing stabilizing factor sa pandaigdigang kaguluhan. Ibinahagi ni Yuri Ushakov, tagapayo ni Vladimir Putin, ang tungkol sa pribadong usapan ni Putin at Xi Jinping na tumagal ng 1.5 oras. Pinag-usapan ni Putin at Xi Jinping ang pag-unlad ng ugnayang bilateral. Pasensya na kung medyo formal ang mga salita. Tinalakay nila ang international na issue. Nagkasundo sa konsultasyon ng mga ministeryo ng ugnayang panlabas at depensa. Pinalakas ang ugnayan, pinaigting ang propesyonal na dialogo at kinilala na ang estratehikong partnership ay konstruktibo at hindi laban sa ikatlong partido. Inimbitahan ni Xi Jinping si Putin na bumisita sa China ngayong unang kalahati ng taon at tinanggap ito ng leader ng Russia. Habang tinatalakay ang pandaigdigang issue, binigyang diin nila ang ugnayan at nagpalitan ng opinyon tungkol sa relasyon ng Russia at China. Tinalakay nila ang Estados Unidos at ang inisyatiba ni Donald Trump sa Konseho ng Kapayapaan at inihambing ang mga paraan ukol sa Venezuela at Cuba. Sabi ni Ushakov, suportado ni Xi Jinping ang negosasyon ng Russia at Ukraine sa Abu Dhabi. Ibinahagi ni Vladimir Putin ang pinakabagong balita tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sa madaling salita, ito ang naging susi para sa akin. Tinalakay ni Xi Jinping at Putin ang posibleng pagwawakas ng digmaan ng Russia sa Ukraine, ang dapat gawin ng mga Ruso sa negosasyon, at ang suportang maaaring asahan ng Russia mula sa China. Paalala lang na itinatanggi ng China ang pagkampi at nagpapakitang neutral sa digmaan ng Russia at Ukraine. Kasabay nito, patuloy ang malapit na pakikipagtulungan ng Beijing sa Moscow at ang ilang kumpanyang Chino ay nagdadala sa Russia ng mga produktong maaaring gamitin sa paggawa ng mga sandata.
Paalala rin na sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na hindi pa handang makilahok ang China sa mapayapang pag-aayos ng digmaan. At ayon sa kanya, ang pulisya ng Beijing ay lalo pang nagpapalakas sa kakayahang pinansyal ng Russia para ipagpatuloy ang agresyon. Pangunahing tagapagtustos ng makinaryang militar ng Russia, ang China, at posibleng nagbibigay ito ng nakamamatay na armas sa Moscow. May ilang media na nag-ulat na nagpapadala ang China sa Russia ng espesyal na makina at high-tech na kagamitan para sa paggawa ng hypersonic missiles na may nuclear warheads kasama ang Oreshnik missiles. Ibig sabihin, walang Oreshnik kung wala ang teknolohiya at makina mula China. Pero ang nakaka-interes dito, talagang naging isang vassal ng China ang Moscow. Sa Moskovia, madalas gamitin ang mga salitang suzerain at vassal, gaya ng ginagawa ni Dmitry Medvedev, na tinutukoy ang Ukraine bilang vassal at Amerika bilang suzerain. Pero sa totoo, parang vassal ng Beijing ang Moscow. At makikita mo ito kahit sa tono ng pag-uusap ni Xi Jinping at Putin. Halimbawa, ito ang isinulat ngayon ng Russian propaganda. Quote, sa video conference kay Chairman Xi Jinping ng China, inulat ni Vladimir Putin ang malawakang pagpapatupad at pagdiriwang ng Chinese New Year sa Russia. Iniulat niya sa lider ng China na ngayong taon ng kulturang Ruso at Chino, higit 400 aktibidad ang isinagawa at nagdulot ng interes sa mamamayan ng dalawang bansa. Hindi kami titigil doon. Sa mga susunod na araw, malawak naming ipagdiriwang ang Chinese New Year sa Moscow at iba pang lungsod sa Russia. Naging magandang tradisyon na ito sa atin, ayon kay Vladimir Putin. Binigyang diin niya ang simbolikong petsa ng pakikipag-ugnayan kay Xi Jinping at ang tuwa niya sa pagpapatuloy ng tradisyon ng personal na pakikipag-ugnayan tuwing simula ng Chinese New Year. Lalo na sa isang makasaysayang araw sa kalendaryo ng China. Ngayon ay Lichun, simula ng tagsibol at pag-alis ng lamig, tanda ng pagbabago sa kalikasan. Ayon kay Vladimir Putin, pasensya na, nadala ako. Mahalagang agad banggitin ito. Matapos alagaan ang ikalimang punto, tumawag si Xi Jinping kay Pangulong Donald Trump. Hindi ibinahagi ng China ang detalye ng pag-uusap. Nag-post ba si Trump ng mahaba tungkol dito? Narito ang sipi mula kay Donald Trump. Kakatapos ko lang makausap sa telepono si Pangulong Xi Jinping ng China. Ito ay isang mahaba at detalyadong pag-uusap kung saan tinalakay ang maraming mahahalagang paksa kabilang ang kalakalan, usaping militar at ang aking pagbisita sa China ngayong Abril. Taiwan, ang digmaan ng Russia at Ukraine, pati ang sitwasyon sa Iran. Binili ng China ang langis at gas mula Estados Unidos at tinatalakay ang posibleng dagdag na pagbili ng produktong agrikultural, kabilang ang pagtaas ng soybeans hanggang 20 milyong tonelada ngayong season. Nangako silang bibili ng 25 milyong tonelada sa susunod na season at magsusupply ng mga makina ng eroplano at iba pang paksa. Napakapositibo ng relasyon namin sa China. Maganda ang aming ugnayan at parehong nauunawaan ang kahalagahan ng aming responsibilidad. Naniniwala akong sa susunod na 3 taon ng aking pagkapangulo, maraming positibong resulta ang makakamit sa pakikipag-ugnayan kay Pangulong Xi Jinping at sa mamamayang Republika ng China. Binanggit agad ni Donald Trump si Xi Jinping bilang presidente. Medyo kakaiba, pero ganun niya talaga siya tawagin. Mukhang hindi natuwa ang Amerikanong intelihensya sa ganitong pakikipag-ugnayan. Ayon sa United States Intelligence, labis na nakaranas ng paranoia si Xi Jinping nitong mga nakaraang taon. Noong huling bahagi ng Enero, tinanggal niya ang 2 mataas na general, kabilang si General Coronel Jian Yuxia, dahil sa aligasyon ng korupsyon. Dahil sa malawakang paglilinis sa hukbong bayan ng China, halos wala nang natirang mataas na pamunuan ang hukbong ito. Walang malinaw na dahilan sa mga aksyon ni Xi Jinping. Ayon sa intelihensya, ito ay maaring paranoia, pagprotekta sa sarili laban sa kalabang pampolitika, o tunay na hangaring wakasan ang korupsyon sa hukbo. Narito ang sipi mula sa New York Times tungkol dito. Karaniwang pananaw ng diktador na puro kaaway ang nasa paligid at itinuturing niyang pinakamalaking banta sa kapangyarihan
ang mga taong pinakamalapit sa kanya, hindi ang oposisyon o disidente. Sa panahon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, 23% ng mga pinuno ay napaalis sa kanilang bansa, nakulong o napatay. Pero sa mga diktador, umabot ito sa 69%. Bilang autokrata, kailangan mong maging paranoid, laging may banta, niloloko ka ng mga tao sa paligid at di mo alam kung sino ang tapat o nagsisinungaling sa'yo. Karaniwan ang pagtanggal ng mga mataas na opisyal ng militar sa ganitong sistema. Kaugnay nito, magiging interesante panoorin ang resulta ng ikalawang araw ng pag-uusap sa Abu Dhabi dahil ngayong araw may ilang teknikal na bagay na tinalakay. May episode ako tungkol sa resulta ng pag-uusap ngayon sa Abu Dhabi. Panoorin ninyo. Ang ugnayan nina, si Jinping, Trump at Putin ay bahagi ng negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Kaya dito ko muna puputulin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyo itong suportahan sa pamamagitan ng inyong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.